Nakakalungkot ibenta. May nagsasabi, benta ko na. Palitan na ng iba. Kung iisipin natin, halos 5 years nang, magpa 5 years na nakasama natin itong motor na ito. Yo! What's up mga idol? So ngayon, nakikita nyo ngayon si Puti. Still, nagto-troubleshoot pa rin ako hanggang ngayon. So nag-post nga pala ako kanina dun sa ating Facebook page about sa nangyari sa kanya. Since yesterday, ay hindi ko na siya mapaandar. Nagamit ko pa siya galing pa siya sa long ride. So ditong last January, pumunta pa kami ng Cebu ni Mrs. Easy Rider. Tag-attend kami dun ng Sinulog. Yan, tapos nakabalik naman kami. So after nun, nagamit ko lang siguro ng 1 day, tapos biglang hindi na siya nag-charge. So napapansin ko to kapag may problema kasi. So since naglagay kasi tayo ng voltmeter, kapag nag-charge kasi yung voltmeter, ibig sabihin okay yung charging system mo eh. Siguro kung wala akong nakalagay na voltmeter, no, hindi ko mapapansin na may problema na siya, or bigla na lang talaga siyang titirik. So from time to time na nagta-travel talaga kami, always check ako sa voltmeter niya. Dapat lagi siyang nagkakarga. Ang normal niya is 14 point something kahit headlight on siya. 14.2, 14.3, minsan naka-steady na siya sa 14.4. Ito na nga, nung last time na nga na after namin sa Cebu, siguro mga after 2 days, ginamit ko siya. Sa pagtingin ko, hindi na siya nag-charge. Talagang kung 12.8 na lang remaining dun sa battery niya, as in 12.8 volts, pababa na siya. So ito na, sabi ko sira na naman yung kanyang regulator. Isa pa nga pala, no, bago pa nga pala kami nag-Cebu, bumigay na talaga yung stock na regulator niya, as in nasunog. So nasunog naman siya kasi nag-rides din ako noon. Galing naman ako Manila. Tapos dahil lagi maulan sa Bicol region, pagdating naman namin dito mismo, biglang umusok itong sa may part ng stator niya. Pagdating namin mismo dito, maulan din nun. So doon nagumpisa. Dinala ko sa isang kaibigan nating mekaniko, ginawa ng paraan. Ngayon dinala na nga namin sa Cebu. Mabilisan lang yun, halos pinarush ko yung pagpagawa kasi nga naka-schedule kami para dun sa tutuluyan namin sa Cebu, sa Sinulog. So ito na ngayon, bumigay na naman siya. At akala ko dadalhin ko nga sana sa shop ngayong araw, naka-schedule at ipapacheck ko na. So kagabi hindi na siya umaandar. And yan, kung mapapansin nyo, naka-open siya. Ayan, naka-open, madumi na siya. Talagang madumi na, as in dito na lang siya nagdumi kasi wala akong maayos pang parking, nilagyan ko lang ng ganito. So tapos may mga manok pa dahil hindi nga maandar, inaanuhan ng mga manok. So ayan. So nagtry ako ng ibang mga CBI. Lahat hindi gumagana. Ayan. May gasolina naman doon sa mga ano natin, sa mga pumapasok doon sa kapuntang carb. So ewan ko. And I hope so na magawan to natin ng paraan. So nakakapanghinayang lang din, no, kasi kung iisipin natin, halos 5 years magpa 5 years na nakasama natin itong motor na to. Di naman talaga masasabi naman na di naman tayo sobrang napahiya. Siguro tumirik minsan, pero hindi, talagang ang kagustuhan ko lang dito, talagang bumibigay siya kapag nakakauwi na kami. So yun lang ang kinagandahan, talagang nakakabalik pa kami nakakarating pa kami ng safe. Ewan ko kung marami nagsasuggest, palitan ko na raw. So sa tingin ko naman, kung magagawan pa talaga ng naparaan, siya pa rin yung gagamitin ko kasi talagang sobrang komportable naman akong gamitin to. Kahit si Mrs. Easy Rider, kung
papipiliin siya kung underbone or ito. Mas trip pa rin yung sakyan to kasi mas okay daw talagang mas komportable siya, hindi siya nahihirapan sa biyahe. Ngayon dahil hindi nga to gumagana, papakita ko sa inyo yung aking Pantra, pangmalakasan ng Pantra. So yun ang service ko ngayon dito sa probinsya. Ayan, so papakilala ko sa inyo. Yan si Puti, dyan na muna siya. Papakilala ko sa inyo si Uncle. Ayan. So ito, bago ko lang din to binili. Siguro mag-iisa't kalahating taon na to sa amin nung simula nung kinuha ko. Brand new. Ayan. Ayan si Uncle. Yan. So pinalagyan ko na rin pala siya ng sidecar. Ayan. So medyo malapit lang kami sa dagat kaya ganito to. Ayan. So ako natutuwa rin ako dito kahit Skygo siya, no. Nakakatawa din tong motor na to. Basta mag-share ako sa inyo ng feedback ko dito sa ating Pantra na to. So ang concern ko lang talaga ngayon ay si Puti kasi 'di ba nakakalungkot naman kung pababayaan ko, pero hindi ko talaga matake na pabayaan. Talagang kahit anong mangyari, parang ang sarap pa rin buhayin, no? Gagastusan. Teka, nagpapapansin yung pusa ko. Ayan, nagpapapansin sa akin si Snowy. Sunod ng sunod. Gusto yata mapasama sa vlog. Ayan. Sabi ng ibang mga nag-comment naman sa akin, sulit na raw to, okay na. Dahil parang kung tutusin, bihira lang naman talaga magka-problema. Yung nagsasabi, benta ko na, palitan na ng iba. Ewan natin, parang nakakalungkot ibenta. Palitan na lang ng ADB 175 Easy Ride. Mukhang maganda naman, dami naman nagre-review nun. So hindi natin alam, let's see. Ayan yung update ko kayo sa mangyayari dito. Hinihintay ko lang pala si DK Mech kasi tinawagan ko siya kanina. Malapit lang siya rito. Yung kaibigan nating mekaniko sa Cainta Rizal, nandito rin siya sa Bicol. Malapit lang sa amin, kaya I hope matapos niya yung ginagawa niya kasi pagtawag ko kanina ay ang dami niyang ginagawa ng motor, mga branded. So kung mapandar niya to ngayon, itatakbo ko to sa shop niya para ma-check. At nagbabalak ako bumiyahe sa Manila. Kami ni Mrs. Easy Rider at may asikasuhin kami ron. So dapat talaga running condition siya. So update ko na lang ulit kayo. So hayaan nyo na muna yung dumi na yan. Lilinisin ko na lang yan kapag as in wala na talaga. Ano nga pala yung troubleshoot na ginawa ko rito. So syempre lahat na may kinalaman sa kuryente, from stator to hindi ko na siya masyadong binuksan. Yung mga linya lang siguro ng ignition coil papuntang CDI, spark plug, all goods naman. May kuryente, malakas naman. Nag-change na rin ako ng spark plug, ganun pa rin. So hindi ko na lang siguro natetest dito yung kill switch nya kung nagloko na ba, pero hindi naman kasi nag-start pa siya. Ewan ko, sana magawan pa to ng paraan. Feeling ko talaga may kinalaman to sa regulator. So kahit pa paano naman meron tayong stock regulator dito, or meron pa akong spare na regulator dito. So sana magawan to ng paraan at mapatakbo pa natin, makabiyahe tayong Manila, magkita-kita tayo sa daan. So salamat sa lahat ng nanood nito video natin. Hanggang sa muli, Easy Rider TV.